Nang dahil sa paputok nitong bagong taon, patay ang isang aso sa Baguio City. Pero hindi dahil nasa bugan, kundi dahil daw naingayan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Ang dapat na masayang selebrasyon noong holiday season, naging traumatic para sa fur parent na si Chris. Bago magpasko gabi ng December 22, bumiyahe si Chris at kanyang pamilya patungong Maynila. Iniwan muna ang kanyang fur baby ni si Shania sa pangangalaga ng pet sitter dahil hindi na raw kayang bumiyahe ng malayo ng alaga. 11 years old at senior dog na si Shania at may history ng heart enlargement at tracheal collapse. Nung time na yun hindi siya inuubo, tapos pina-check up ko pa, wala siyang fluid buildup. Nung mga past months lagi siyang may tracheal collapse, wala. So talagang okey na okey siya that time. Sinabi nga nung pet sitter ko si Nicole na nagulat si Shania sa biglaang may nagpaputok. Sunod parang quitis na Matapos magulat, nangitim ang kulay ng dila at gilagid ni Shania. Ngunit makalipas ang halos isang oras, bumalik din ito sa normal kaya hindi muna ito sinugod sa veterinaryo. after mga 1 or 2 AM nag-message sa akin kaagad si Nicole na parang hindi natutulog si Shania. Alam ko 'pag gano'n, 'pag hindi natutulog si Shania na hindi yung mag-settle down na dumapa or humiga, alam kong may problema 'pag gano'n. The time na ginising ko siya ng mga 4 AM, yun pina-oxygen ko sa kanya kasi walang available na vet ng mga gano'ng oras. Ipinost ni Chris ang nangyari kinaumagahan bilang babala at pagbibigay awareness. Nadismaya raw siya dahil may ordinansang bawal ang paputok sa kanilang lugar. Noong December 23, isinugod na sa veterinaryo si Shania. Minuminuto itong naka-oxygen dahil sa hirap sa paghinga matapos matrigger ang kanyang kondisyon. Bumiyahe na rin pauwi si Chris ngunit hindi na niya ito inabutang buhay. Nung time na yun nagme-message yung kapatid ko, sabi niya nire-revive nila. Nagkaroon ako ng pag-asa that time nung nire-revive. Ngunit kinagabihan, tuluyan na itong binawian ng buhay. Masakit para kay Chris na hindi niya nakita sa huling pagkakataon ang alaga. Ayon sa veterinaryo, delikado ang tunog ng paputok sa mga alagang hayop dahil mas sensitibo ang kanilang pandinig kumpara sa tao. Pwede po itong magdulot sa kanila ng long-term anxiety, which could lead to death in worst cases. They can hear sounds at long distances, even negative decibels. If meron silang underlying conditions, pwede pong mag-exacerbate yun, which could lead sa death ng ating mga pets. Pinapayuhan ng mga fur parent na kumonsulta sa veterinaryo ilang araw bago ang inaasahang selebrasyon at humingi ng anti-anxiety medication kung kinakailangan. Bigyan din natin sila ng earmuffs, magpatugtog po tayo ng gentle soothing music or yung white noise na tinatawag. I also recommend pet owners na they take their pets for a long walk a few hours before the disturbing events para po bumaba yung kanilang reactivity and their anxiety levels. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po hatid ang mukha ng balita.